Kaysa pagpapatuloy natin ang pag-aaral doon sa maiksing video clip na yan, nakita natin paano nagkaroon ng life-threatening yung bata. Ganun din sa atin na mga tao. Tayo ay nahulog, di ba? Sabi ganoon, sa pagkakasala. At tayo ay naging mga patay. Sa nakaraan nating pag-aaral na ating tiningnan niya yung the nature of the fall, pinag-aralan natin yung paragraph 1, the general setting of the fall. Paano ang pangyayari do sa kwento na yun, paano nagkasala ang mga tao. So, nandoon yung description, paano nangyari, ano ang nangyari, at sino yung naapektuhan nito. Gaya ng nakalagay diyan sa unang paragraph, although God created man upright and perfect and gave him a righteous law, which had been unto life, had he kept it and threatened death upon the breach thereof. Yet he did not long abide in dishonor. Ang tao ay nilikha ng Diyos na matuwid at ganap. So, tayo ay matuwid at ganap at binigyan tayo ng kautusan. So dito sa kautusan ito ay napapaloob dito yung tinatawag natin na yung batas na ibinigay ng Diyos sa atin, sa ating mga puso. At ganoon din yung batas na sinuway nila na huwag kainin yung bunga na nakakaalam ng masama at ng mabuti, Diyan sa paragraph, paano nangyari, Ang sabing ganon, Satan using the subtlety of the serpent to subdue Eve, then by her seducing Adam, who without any compulsion did willfully transgress the law of their creation, and the command given unto them in eating the forbidden fruit, which God was pleased according to his wise and holy counsel to permit, having purpose to order it to his own glory. Sa Tagalog ay ang pagsunod ni Adan ay hindi nagtagal. Ginamit ni Satanas ang katusuhan ng ahas upang tuksuhin si Eva na magkasala. Pagkatapos nito, si Eva naman ang humikayat sa kanyang asawa na si Adan na magkasala. Kusang loob na sinuway ni Adan ang kautusang nakasulat sa kanyang puso at kanya ring kinain ang pinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pinahintulutan ng Diyos na maganap ang lahat na ito bilang katuparan ng kanyang matalino at banal na layunin. Kanyang pinamamahalaan ang lahat ng ito para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Yung pagkahulog ni Adan at ni Eva, at nagkaroon ng tinatawag na kung tawagin sa theology ay representative sin o original sin, Yung original sin ay kasalanan ito na hindi ibig sabihin ay kung papaanong nagkasala si Adan, ganun din tayo nagkakasala. Kundi yung pagkakahiwalay natin sa Diyos, yung dating kabanalan na sinabi doon at ang pagiging ganap, yun ay nawala. Nawala sa yung original na kalagayan natin. Nawala yon. So napalitan ng kasalanan. Sa doctrine ng Roman Catholic, sabing ganon, the sacrament of baptism washes away original sin. So yung original sin sa doctrine ng Romano, ito ay nalilinis, nawawala, Kaya kung natatandaan nyo, bata pa lang kayo ay galing kayo sa Roman Catholic, nabibinyagan agad kayo, di ba? Kasi nga, ang doctrine ng Roman Catholic, nililinis yung original sin. So, mawawala yung original sin mo. So, ano matitira? Yung tinatawag na remaining sin.
Kasi ganon. Yet, there remain the effects of original sin. So, meron ka pa ring epekto ng original sin. Pero yung original sin, nawala, no, nilinis. Yan ang nila, paliwanag. One of them is the innate tendency to be vulnerable to temptation, to be inclined to sin, to be predisposed to desires that do no honor to the grace of God. Ano daw yon? Ayon sa Council of Trent, 1545 to 1563, thought that concupiscence, yun ang term na ginamit, concupiscence, no? O epitumia sa Greek word, no? Comes from the sin and induces to sin. So yung tendency mo na magkasala, ang tawag doon ay concupiscence. Yet concupiscence is not itself sin. Hindi yan kasalanan. So yung paano ka ba nagkakaroon ng desire, strong desires, no? Yun ay hindi kasalanan. Sabing gano'n. Concupiscence makes us vulnerable to sin, but susceptibility to temptation is not sin. So, may tendency ka magkasala, so hindi yan kasalanan pa. Kumbaga, hindi mo pa kasi ginagawa. Nakita niyo yung pagkakaiba, no? Pagka ginawa mo na, kasalanan na yon. Pero hindi mo pa ginagawa, hindi pa yung kasalanan. Ganun yung maiksing paliwanag doon. How we act in response to the temptation determines the rightness or wrongness, the sin. With constant attention, or more accurately, with the acceptance of God's constant outpouring of grace, the human person can be, unaffected by this tendency to drift off course. So, kaya kinakala mo lagi meron kang grace na nanggaling sa Diyos, sabi nila. So, sabi nga, no, although it is proper to each individual, original sin does not have the character of a personal fault in any Adam's descendants. It is a deprivation of original holiness and justice, but human nature has not been totally corrupt. So, tinuturo nila na ang tao ay hindi totally corrupt. No? Anong sabi nila doon? It is wounded in the natural powers proper to it, subject to ignorance, suffering, and dominion of death, and inclined to sin. An inclination to evil that is called concupiscence. Baptism, by imparting the life of Christ's grace, erases original sin and turns a man back towards God. But the consequence of poor nature, weakened and inclined to evil, persists in man and summoned him to spiritual battle. So, hindi sila naniniwala ng ang tao ay totally depraved. So, ayon sa mga Roman Catholic theologian, that is an error. Yung position natin is an error yan. No? Yan ay anathema. Yan ay sinusumpa nila. No? So, ano yung pagkakaiba ba ng position ng Roman Catholic at saka ng mga Protestant pagdating sa tinatawag nating justification? Pinag-aralan na natin. May kaugnayan kasi yung kasalanan dito sa tinatawag na justification. The differences between Rome, ang tawag nila diyon ay infusion. Yung righteousness ni Christ, ini-infuse sa iyo. And the Geneva, yung lugar ng mga Protestant, imputation, yung position nila, in justification, by Michael Horton, historically, Rome has always contended that the basis of justification is the righteousness of Christ, but its righteousness infused into the believer rather than being imputed to him. This means that the believer must cooperate with and assent to the gracious work of God, and only to the extent that Christ's righteousness inheres in the believers will God declare that person justified. So, pagka hindi ka nakikipag-cooperate
sa Panginoon, ikaw ay hindi pa na-justify. Sabi nga, Protestants disagree, pointing to the critical difference between infused righteousness and imputed righteousness. Sola Fide affirms that you are justified on the basis of Christ's righteousness for us, which is accomplished by Christ's own perfect act of obedience apart from us, not on the basis of Christ's righteousness in us. So the good news of the gospel is that we do not have to wait for the righteousness to be accomplished in us before God count us as righteous in His sight. He declares us to be just on the basis of Christ's imputed righteousness. Ano ba yung pinakaiba noong for us at saka in us? No? Kasi sa Roman Catholic Church ay hindi nila pinaghihiwalay yung justification, yung pag-aaring ganap, doon sa sanctification, yung pagpapabanal. So, kumbaga confused sa tingin natin, confused sila sa ganong bagay. Pinagsama na nila agad yung dalawa, na kung saan ginawa ni Kristo, yung isa ginagawa ng banal na espiritu, di ba? Pero sa kanila, pinagsama na nila yon. Hindi nila pinaghihiwalay. Kaya, ganun yung kanilang definition kung pag-aaralan nyo theologically. So, naintindihan na natin yun, no? Pero meron talagang epitumia na tinutukoy sa Bible. Concupiscence, epitumia. At matatagpuan nyo yan sa Romans chapter 7, verse 8, Colossians 3, 5, 1 Thessalonians 4, 5. Sabing ganon, the Greek noun like the verb from which it comes, meaning to yearn or to long, to have the heart set upon thing, is determined in its moral quality by the source whence it springs or the object toward which it is directed. Thus, our Lord uses it to express intense desires of the soul. So, ang definition talaga ng concupiscence ay yung intense o strong desire na gumawa ng mali. So, usually, it is not, sabing ganon, usually ito ay sa sexual desires, no? So, tingnan nyo yung mga talata na Romans 7:8, Colossians 3:5, 1 Thessalonians 4:5, no? Pag tiningnan nyo yan, sa pananaw natin yan ay mga indwelling sin, no? Sin na siya in itself. Pero sa kanila, hindi pa siya sin. Pag ginawa mo pa lang, doon pa lang nagiging kasalanan. So, halimbawa, nag-isip ka, hindi mo pa ginagawa yan, di ba? Ginawa mo na ba yun? Nag-iisip ka pa lang? Hindi ba? So, kung shortcutin natin yung pagkakaintindi nila, nag-isip ka, hindi ba kasalanan yun, no? Kasi hindi mo pa nagawa, di ba? So, ngayon, punta tayo sa ano ang naging resulta noong pagkakasala. Ito yung outline ng ginawa na libro ni Dr. Sam Waldron, no? Sa una, representative sin, tapos original sin, then meron tayong actual sin at merong remaining sin. So, inisa-isa yun, no? Paano ka naging makasalanan? Ano yung ginagawa mo, actual sin, at ano yung nananatili sa atin. So, dito tayo sa representative sin. Sabi nga sa paragraph 2, our first parents, by this sin, no, fell from their original righteousness and communion with God. No, yun yung representative sin. Yung kasalanan na nangyari doon sa ating representative. Ganun lang kasimpleng intindi nyo, no? Kung hindi nagkasala yung representative, wala kasalanan yung mga susunod sa kanya. So, paano ito nagiging
Bakit ang representative sin ay tinatawag nating representative sin? Kasi yung kasalanan natin, dahil sa kasalanan nang nagre-represent sa atin. Pero yung katwiran na napasa atin din, ano yun? Katwiran yun ng nagre-represent din sa atin, which is the Lord Jesus Christ. No? Kung si Kristo hindi siya matwid, yung mananampalataya sa Kanya, ano ang magiging kalagayan? Hindi rin matuwid. No? Kaya meron tayong tinatawag sa theology na yung passive tsaka active obedience pagdating sa paggawa ni Kristo sa katwiran. No? Sabing ganon, and when in them whereby death came upon all becoming dead in sin and wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. Dahil sa kasalanan ito ay nawala ang dating katwiran at pakikisama sa Diyos ng ating unang mga magulang, kasangkot tayong lahat sa kanilang kasalanan. Dahil dito nararanasan ng lahat ang kamatayan. Ang lahat ng mga tao ay naging patay dahil sa kasalanan at ang kanilang buong katawan at kaluluwa ay lubusang nadungisan. Makikita natin yan doon sa mga sumusunod na mga talata. No? Genesis 3:22, sabi nga, knowing good and evil, therefore the Lord sent him out of the Garden of Eden. I will never curse the ground because the man, for the intention of man's heart is evil from youth. Psalms 51, I was brought forth in iniquity and in sin did my mother conceive me. Psalms 58:3, the wicked are estranged from the womb, they go astray from birth, speaking lies. Genesis 2:17, diyan makikita natin, no? Namatay ang unang mga magulang natin dahil sa kasalanan. Romans 5:12. So ito yung pinaka-verse natin na nagsasabi diyan, no? Therefore, just as sin came into the world through one man, no? And death through sin. And so death spread to all men because all sin. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. First Corinthians 15:20-22, no? By a man came, for us by a man came death. For us in Adam all died, no? So pinapakita lang diyan na ang kasalanan ay hindi yan basta pumasok sa sanlibutan. Siya ay may pinagmulan, no? Si Adan at si Eva, no? At kagaya nung pinag-aralan natin nung nakaraan, ay pinaniniwalaan ito na ito ay hindi totoo ng iba, no? Ito ay isang myth lamang, no? Dito sa Ephesians 4:17 and to 19, makikita natin diyan na ang lahat ng faculties natin ay naapektuhan, ano? So, tingnan natin yung original sin, paano ito nangyari, ano ang batayan, diwa, at mga tatanggap nito. Sabing gano'n ng paragraph 3, no? They, being the root, and by God's appointment, standing in the room instead of all mankind, the guilt of the sin was imputed, and corrupted nature conveyed to their posterity, descending from them by ordinary generation, being now conceived in sin, and by nature children of wrath, the servants of sin, and the subject of death, and all other miseries, spiritual, temporal, and eternal, unless the Lord Jesus set them free.
Sa Tagalog, ang lahat ng tao ay nanggaling kina Adan at Eva, sila ang kumakatawan sa buong sangkatauhan. So ginamit yung salitang kumakatawan, no? Kumakatawan. Dahil dito, ang lahat ng tao ay binilang sa kanilang kasalanan. Gayon din mula sa kapanganakan, ang lahat ng tao ay may masamang likas na galing sa unang mga magulang. Dahil dito, ang lahat ay sumasailalim sa kapuotan ng Diyos, mga alipin ng kasalanan, at mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan. Ito rin ang dahilan ng pagdanas ng tao ng lahat ng uri ng kahirapan, spiritual at pisikal, ngayon at magpakailanman. Tanging ang Panginoon Kristo ang makapagpapalaya sa tao mula sa lahat na ito. So makikita natin sa mga talatang yan, who can bring a clean thing out of unclean? There is not one. Lahat ay naapektuhan ng kasalanan. What is man that can be pure? Or he who is born of a woman that he can be righteous? So doon pa lang sa lumang tipan ay inaamin na ng mga naunang tao na sila ay makasalanan. Against you, you only have sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. No? Psalms 58:3, sabi nga nun, the wicked are strange from the womb, they go astray from birth, speaking lies. Proverbs 22:15, sabi nga nun, fully is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Ephesians 2, alam na natin yan, and you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked, following course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of body and mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Ulit, no? Sa Romans 5:12, sabi nga nun, through one man death, through sin, and so death spread to all men. Yet, death reigned from Adam to Moses. For if man died through one man's trespass, much more the grace of God and free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many. Romans 5:16, sabi nga nun, inulit-ulit, the result of that one man's sin, for the judgment by one trespasses brought condemnation, but the free gift following many trespasses brought justification. Because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through one man, Jesus Christ. So, merong trespasses, may condemnation, at sa kabilang banda naman, mayroong righteousness, no? May justification, may righteousness, no? 1 Corinthians 15:21, no? Sabing ganon, for as by a man came death, no? Pero sa 1 Thessalonians 1:10, sabing ganon, Jesus who delivers us from the wrath to come. 1 Corinthians 15, no? Makikita din natin yan, no? So, ang resulta ng kasalanan ni Adan ay kamatayan, no? Kasi galing siya sa lupa. Sabi nga nun. Hebrews 2:14.
that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. So, yung kasalanan, hindi lang basta ka namatay, nahiwalay ka sa Diyos, ikaw rin ay alipin ng kasalanan, no? So, yun yung resulta ng kasalanan ni Adan. Ngayon, ang problema dyan, theologically, paano ito na-transmit? Di ba? Kagaya nung nakara, sabi ko, bakit naman ako napasama doon sa kasalanan ni Adan? Hindi naman ako si Adan. Parang gano'n. Di ba, naranasan nyo siguro yan, no? Bakit kaya ako napasama doon sa kasalanan ni Adan? Hindi naman, layo naman doon, hindi naman ako si Adan, no? O kaya, hindi nyo ba naisip yon na papaano? Naging problema kasi ito sa history, no? Sa katawan, pwede. Sabi kasi ni Augustine, na-degenerate yan by sabi nung ating confession, by ordinary generation, no? Ang term na ginamit nila is seminal. Ibig sabihin, doon sa sperm ng lalaki, no, na ipasa sa iyo, naging tao ka, no? Kasama na doon 'yon, na itatransmit doon. Pero ang nagiging problema, paano yung kaluluwa? Hindi naman ikaw ang gumawa ng kaluluwa. Di ba? Paano yung pati ang kaluluwa mo ay naging makasalanan? Yan ang medyo mahirap ipaliwanag theologically kasi hindi naman ikaw ang gumawa ng kaluluwa, hindi rin nanggaling sa yung kaluluwa, di ba? Nanggagaling sa Diyos yun. Yun ang medyo mahirap na ipaliwanag. Pero doon sa base sa ating binabasa sa mga talata, hindi natin pwedeng ikaila yung naging resulta, di ba? Kung ano yung naging resulta. So hindi na natin basta maipaliwanag paano yung proseso na dumating tayo sa punto na tayo ay makasalanan, di ba? So actual sin, dumako tayo sa actual sin, no? So ngayon makikita natin ito yung naitanong ko nung nakaraan, wala ba dyan si actual sin, no? Ano ang pinagmulan, ano ang kalagayan? So, ito yung hindi natin itatanggi sa ating sarili, no? From this original corruption, whereby we are utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgression, no? So dahil nagkasala na nga tayo, yan na yung kalikasan natin. Sabi ganoon, ang mga kasalanang ginagawa ng mga tao ay bunga ng kanilang masamang kalikasan. Dahil sa kasamaang ito, ang lahat ng tao ay nakahilig sa lahat ng kasamaan, sinisira sila ng kasalanan, sila ay lubos na walang pagnanais na gumawa ng mabuti at salungat sila sa lahat ng kabutihan. So ito yung tinanong ko nung nakaraan, di ba? Ang kasalanan ba ay isang gawa o ito ay isang kalalagayan? Di ba? So kalalagayan, yun yung sinabi doon, masamang kalikasan. So kalagayan mo yan, ano ang magiging bunga, no, ng kalagayan mo? So masama rin, no? Yun, kaya ano sabi ni Michael nung nakaraan? Ano sabi mo? Kaya tayo gumagawa ng kasalanan dahil tayo ay makasalanan na. So hindi ka gumagawa ng kasalanan para maging makasalanan ka. Makasalanan ka na, kaya ka gumagawa ng kasalanan. Yun yung sinasabi natin dyan na masamang kalikasan. Likas na sa iyo yun eh. So ano magiging bunga nun? Di ba? At nakahilig tayo sa lahat ng kasamaan. So sa Matthew, ano ba sinasabi ng Matthew 7:17? So
Ano daw ang magiging bunga ng puno na masama o may ano yan? Disease tree bears bad fruit. So, pag ang puno ay may sakit. So, hindi yan magbubunga ng healthy na bunga. So, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. Totoo, di ba? Nangyayari sa atin, di ba? Hindi tayo nagtataka dahil sa ating mismong sarili ay nakikita natin yun, no? So, tingnan pa natin yung ibang talata. Sabing ganon. Romans 3:12. Sabi, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks God, for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. So, lahat ay naging makasalanan. So, Romans 5:6, sabi ganon, for while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. So, yun ang estado natin. Hindi ka tinawag na Christ died for the saint. Di ba? Christ died for the ungodly. So, yun ang estado na natin. Tayo ay mga makasalanan, sabi ganoon. 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are fully to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So, ang susunod naman natin ay yung remaining sin o nananatiling kasalanan. Sa paragraph 5, sabing ganon, the corruption of nature during this life do remain in those that are regenerated, and although it be through Christ's pardon and mortified, yet both itself and the first motions thereof are truly and properly sin. Sa buhay na ito, ang kasamaan ng kalikasan ay nananatili sa mga ipinanganak na muli, bagamat ang mga ito ay pinatawad at pinatay sa pamamagitan ni Kristo. Gayunman, ang masamang likas na ito at lahat ng kanyang mga gawa ay tunay at totoong kasalanan. So, doon sa theology ng Roman Catholic na concupiscence, hindi ko alam kung pinag-iisipan ba ng mga theologian nila yan, ano? Yung sinasabi pa lang doon na strong desire. Yung strong desire mo, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nag-isip doon ng masama. So kung nag-isip ka na ng masama at meron ka ng tendency na gumawa ng masama, ano tawag mo doon? Hindi mo ba kasalanan yon? Para sa kanila, hindi pa kasalanan yon. Kasi tendency pa lang na gumawa ka ng kasalanan. No? At tapos, yung epitomia kasi, pwede mong gamitin yon sa dalawang bagay. Yung isa, pwedeng strong desire to do good. Pero pag sinabi mong epitomia sa Bible daw kasi, sabi nga nung sa mga commentator, epitomia means a strong desire or tendency to do evil. Pero mostly ginagamit sa sexual appetite o sexual desires. Pero pwede rin siyang gamitin sa strong desire na magnakaw, pumatay. Pwede rin 'yon. Paggamit noon. Pero hindi ibig sabihin hindi kasalanan 'yon, di ba? Kasalanan na 'yon, di ba? Kasi pagpapatay ka, alangan namang bigla ka na lang pumatay agad, di ka nag-isip, hindi ka nagsalita, di ba? Iba nga, nagsasalita pa lang, pumapatay na, sabi ng Panginoon, di ba?
O yung sabi ng Panginoon, tumingin ka pa lang. O hindi mo pa ginagawa yun. Tumingin ka pa lang ng masama sa isang babae, ikaw ay nagkakasala na ng pangangalunya. O tumingin ka pa lang nun. Ha? Hindi mo pa ginagawa. Paano yun? Diba? Meron ka ng strong desire. Meron ka ng tendency na gumawa ng kasalanan. Pero doon pa lang sa tendency mo na yon, yun ay isa ng kasalanan. Diba? Kasi nasa isip mo na yun, naglalaro na sa isip mo yun eh. Diba? Bago mo pa ginawa isang bagay na masama, ano yun? Basta na lang bang nangyari yun, di ba? Hindi, nag-isip pa rin, di ba? So, yun yung mga pinag-aralan natin. So, tingnan natin yung mga talata na nagsasabi tungkol dyan sa remaining sin natin. No? Genesis 8:12, the intentions of man's heart is evil from his youth. If they sin against you, for there is no one who does not sin. Sabi gano'n. Doon pala sa 1 Kings ay meron ng sinabi na lahat ay nagkakasala. No? Psalms 51. No? In sin did my mother conceive me. Sabi gano'n. No? So, mula pa sa tiyan pa lang ng nanay mo, makasalanan ka na. Sa pagkabata mo, ginagawa mo na yung kasalanan. No? Psalms 130 verse 3, sabi ganoon, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Sino nga ba makakatayo sa atin? No? Psalms 143:2, enter not into the judgment with your servant, for no one living is righteous before you. No? At marami pang mga talata. Ecclesiastes 7:20, surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. No? Kahit, sabi ko nga sa inyo nung bang kayo magising at makilala niyo yung mga magulang niyo, ay sinasabi niyo, pagka banal-banal ng lola ko, pagka banal-banal ng nanay ko, nasasabi niyo ba yon? O nakikita niyo sa lola niyo, tiyahin niyo, o kung kahit kanino, tatay nyo, tiyuhin nyo, nakikita nyo ba yung 100% pure? Parang ganun. 100%. Di ba? Sa Matthew 5:27, o yan, di ba? Sinabi na, but I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent, ano ba yung intent? Di ba? Di ba yan ay desire din? Desire din yan eh. So may intent ka, no? Romans 7:5, for while we were living in the flesh, our sinful passions arose by the law, were at work in our members to bear fruit for death. No. Romans 7:7-8, no? Ano bang sabi doon? Nalalaman natin na yung kasalanan ay kasalanan dahil sa batas, no? Romans 7:14-21. Sabing ganon, for I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So, si Pablo, inaamin niya yun sa mismong sarili niya, meron pa ring, na sin that dwells, na nanatiling kasalanan. Sabi nga nun sa 22:25 naman, for I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members, sa yung members na yun? Sa kanyang katawan. Another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. So naniniwala tayo na meron pa ring nananatiling kasalanan sa Kristiyano. Romans
3 to 8, no? For the mind that set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in flesh cannot please God. So, nasa flesh pa rin tayo. Hindi natin, kaya kinakailangan lumakad ka sa ayon sa Espiritu. Sabing ganon sa Romans 8, 9 to 13. So, kaya nga sabing ganon, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Kaya nga anong utos sa atin para sa pagpapakabanal? Anong inuutos sa atin? Ating patayin ang gawa ng laman, mortify. Ating ibihis ang bagong buhay at hubarin yung dating pagkatao, sabing gano'n, di ba? So, yun yung ginagawa ng mga Kristiyano. Bakit? Sabing gano'n sa Galatians 5, ano ba yung desires of the flesh? Desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For the works of the flesh are evident. Ano-ano? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Okay, malapit na tayo matapos. Ephesians 2, James chapter 3, 1 John 1, 8 to 10. Sabing ganon. Ano yung context ng 1 John chapter 1? Sino ba tinutukoy dyan? Sino ang tinutukoy? Ina-address yan sa mga Kristiyano. Pero anong sabi? If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. So, may nananatiling kasalanan sa Kristiyano. So, naging struggle nyo ba yon? Yung, kala ko ba na-justify na ako, pero bakit nakakagawa pa rin ako ng kasalanan? Meron ngang, ewan ko kung sino yung nakasama dun sa, natatandaan nyo ba yon sa Los Baños? Sino bang nakasama doon? Di ba tinalakay yan ni Pastor Noel, no? Merong isa, hindi na tayo sinner, sabi niya gano'n. Tayo ay saint na, sabi niya gano'n. Nakipagtalo pa kay Pastor Noel, no? Isa yun sa pinakita niya, yung talata na yan. There is still remaining sin in the believers. So, anong diferensya ng ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ikaw ay naipanganak na muli, kesa dun sa hindi? Sabing gano'n ni Luther diyan sa simul justus et peccator, simultaneously saint and sinner. Simul, ibig sabihin nun, simultaneous. Justus, justified. Et peccator, sinner. No? Yun ang ibig sabihin nun. Justus, hindi justus. Sa ibang kinopya ko kasi L ang pagkakalagay. Pero J 'yon, no, J.
Thus, a Christian person is righteous and a sinner at the same time, holy and profane, an enemy of God and a child of God. None of the sophists will admit this paradox because they do not understand the true meaning of justification. This was why they forced men to go on doing good works until they would not feel any sin at all. By this means, they drove to the point of insanity many people who tried with all their might to become completely righteous in a formal sense but could not accomplish it. And innumerable persons, even among the authors of this wicked dogma, were driven into despair at the hour of death, which is what would have happened to me if Christ had not looked at me in mercy and liberated me from this error. Sabi niya pang ganon, all the saints are sinners and remain sinners. But they are holy because God, in His grace, neither sees nor count these sins, but forgets, forgives, and covers them. There is thus no distinction between the saints and the non-saints. They are sinners alike and all sin daily. Only that the sins of the holy are not counted but covered. And the sins of the unholy are not covered but counted. One would have a healing dressing on and is bandaged. The other wound is open and undressed. Nevertheless, both of them are truly wounded, truly sinners. So nakita niyo yung context, no? Doon sa Council of Trent, ginamit din nila yung salitang wounded, no? Pero sa paliwanag ni Martin Luther sa panahon niya, ginamit niya rin yung wounded. Pero ang paliwanag niya, sabi niya ganon, one would have healing dressing on and is bandage. Yung kalagayan na pagiging makasalanan na kay Kristo ay ginawang matuwid. Kumbaga kung may sakit ka, nilinis yung tinakpan, yung sugat, no? Nilinis, tinakpan, no? Pero nandoon pa rin yung sugat, no? Hindi pa magaling, hindi pa lubusang magaling, no? So kung babalikan natin kanina yung sinabi nilang concupiscence, ay masasabi natin na mali yung kanilang pagkaintindi sa kasalanan, no? Ewan ko bakit pagdating sa misa, di ba sila ay nagsasabi na patawarin mo kami ay salita sa isip, salita at sa gawa. Natatandaan niyo ba yan pagka sa misa? Di ba pinapanalangin yan? Patawarin mo kami nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, di ba? So, ewan ko bakit hindi sila naging consistent sa ganung bagay na yung concupiscence, yung desires na yan, strong desires na yan ay kasalanan yun, di ba? So, hindi ibig sabihin, kasi nga yung pagkakaintindi nila ng kasalanan ay gawa, hindi kalagayan, no? Wala sila sa masamang, hindi malinaw yung kalagayan na masama, pagkatapos hindi rin malinaw ano ba ang ginawa ni Kristo para ikaw ay ma-justify. Kasi ma-justify ka ni Kristo kapag ka nakipag-cooperate ka. Kapag ka inutusan ngayon, dapat sumunod ka, parang ganon. Hanggang sa mapulpil mo yun, hanggang sa ma-perfect mo na yun, parang ganon, no? So ma-justify ka na. Kaya yung assurance of salvation wala rin, di ba? Kaya pag tinanong mo, sigurado ka ba pag namatay ka, pupunta ka sa langit? Di ba? Mag-iisip yun ng malalim. Hindi mo, nagkakasala pa ako eh. So, hindi ako sigurado. Pupunta ako siguro sa purgatorio. Pagka hindi ako nakapagkumpisal sa pari, no? Pupunta ako sa impyerno.
Lalo na pagka nakagawa ko ng, ano yung kasalanan na yon? Mortal sin, no? Pag nakagawa ka ng mortal sin, diretso ka na sa impyerno noon. Wala nang kapatawaran yon, no? Pero kung yung mga, hindi mo naman nga sinasadya, yung concupiscence, no? Medyo parang slight lang ang tingin mo sa kasalanan, o hindi naman masyadong masama, no? So, pwede pa yan. Mangumpisal ka lang, o kung hindi naman, punta ka muna sa purgatorio. Doon ka muna, pupurgay ka muna doon, bigay ka muna ng bigay sa simbahan ng sindihan ka ng ilaw, papanalangin ka, ganon. Di ba? Papamisa, di ba? Hanggang sa, ang tanong lang doon, kailan naman po kaya makukumpleto yung panalangin na yun hanggang sa makarating ka na sa langit? Hindi lang natin alam kung hanggang mga ilang dasalan yon para malinis yung kasalanan mo, no? Okay? Doon po tayo nagtatapos at ano po ang inyong mga katanungan, karagdagan? Meron po ba kayong mga ano dyan? Siguro yung sabi ko lang tendency. Lagay ko, pero kung anong gamit ng concupiscence na. Pero gusto ko lang sabihin, yung tendency, sinabi din naman siguro kasalanan. Pero yung you yield ba, you yield into the tendency, yung tendency mo na pwede kang magkasala, umigay ka doon sa tendency mo yun ang kasalanan. No? At kaya palagay ko, siguro, kung ang term lang nagagamitin, ano ito? Pero but if you yield into the tendency of thinking, desiring, and also do it in actual sin, that's sin. Marina naman sa Bible. Gusto mo natin liwanagin kasi baka kasi... Hindi yata nila narinig, Pastor. Hindi yata narinig. Hello. Baka para lang maging malinaw dun sa marami na kasi yung gamit salitang original sin, no? Iba po yung imputed sin at saka original sin. No, yung binanggit ni Alex kanina. Pag sinabing imputed sin, yung kasalanan ni Adan, kasalanan nating lahat. Yung original sin, yung corruption dulot nung kasalanan na ipasa sa ating lahat. So, ulitin ko, yung imputation, no, it is not being passed by generation. It is being passed to us by representation. No? Through the representation of Adam, yung katatayuan natin, naging makasalanan tayo. At yung original sin, yun yung naging kalalagayan natin. Kalalagayan na naging corrupt yung ating kalikasan. At yun ang naipasa sa atin by generation. No? Naipasa, not necessarily sexual or what, basta naipasa sa atin yung generation. Bawat nagiging tao, no, ay naging makasalanan, naging corrupt. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi maging sa kanyang kaluluwa, sa kanyang buong pagkatao, naging corrupt siya. And then, dahil meron siyang original sin, meron siyang corruption, meron siyang pagsasagawa ng kasalanan, actual sin. Nung naging Christian tayong lahat, naging mananampalataya, ang isang tao, in-address ni Christ yung, Kalagayan. yung imputed sin. No? Sa pamamagitan ng righteousness naman niya, ng kanyang katuwiran. In-address niya rin yung corruption natin sa pamamagitan ng gawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Binago niya yung puso natin. No? Pero, ang problema, meron pa rin tayong remaining. Sa inyo sinasabi ni Brother Alex kanina, kasi may mga ibang naniniwala ngayon. Ako actually, I think this week, napanood ko sa mga reels, talagang may mga nagbibigay diin na ang Christian daw, hindi na siya makasalanan. No? Ano na siya, tama sabi mo, saints na siya. Tayo daw, hindi na tayo makasalanan. Yan ang isang malaking pagkakamali ng mga nagtuturo niya na parang nagsasabi na
hindi na tayo makasalanan. Pero malinaw pa rin sa Bible, halimbawa, 1 Timothy chapter 1 verse 15, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners," sabi ni Paul, "of whom I am The chief sin. chief." Now, tanong nyo yung gamit ng salita ni Paul, I am. Ang ibig sabihin ng salitang I am, present. Present tense, hindi niya sinabing I was. Sabi niya, even at this time, ang pakiramdam ko sa sarili ko, I am chief of sinners. Kaya ang isang Kristiyano, siya ay sinners and saints at the same time. Simul justus et peccator. Yan ang sabi ni Martin Luther, naman. Siya ay saints and at the same time, sinners. So, sana maging malinaw yan sa atin. Ibig lang sabihin, may struggle pa rin tayo sa kasalanan. Nakikipaglaban tayo sa kasalanan. Nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi tayo nakikipaglaban sa kasalanan. No, ngayon nakikipaglaban na tayo. Nakikipag-battle na tayo sa kasalanan. Kasi, saints tayo and at the same time, sinners. Pero pag nasa heaven na tayo, hindi na tayo, wala na yung kasalanan. No? Wala na yung wound. Totally magaling na yun. Okay? Salamat. Yun lang, anuhin ko lang yung kasi, sabi ko kasi kay Alex, tapusin niya ngayon, kaya siguro talagang makita niyo, mabilis yung summary niya. Okay na? Wala na po kayong adverse. Wala bang adverse effect? Adverse effect? Okay, tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, sa umagang ito, salamat sa mga salita mo na aming pinagbulayan. Salamat din sa paglilinaw ng aming confession. At ganoon din po, higit sa lahat, salita mo na nagsasabi ng mga katotohanan nito, bagamat hindi namin mailagay sa isang salita o sa isang sistema ng pag-aaral, kundi ipinaliwanag mo sa amin na kami ay hindi matuwid sa iyong harapan, kundi nagiging matuwid kami dahil hindi rin dahil sa aming mga ginagawang matuwid, kundi dahil sa matuwid na ginawa ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ang aming dalangin, alang-alang lamang sa Kanya. Amen.